Assalamualaikum everyone, Ramadan Kareem. Ali of my life, mom of Chuy. Judith, nitong Ramadan na to. So first time ko mag-fasting guys. Yeah, I know. So mag 3 years na akong nag-convert. Pero ngayon first time ko mag-fasting kasi during those years na nabuntis ako and then breastfeeding. So ayoko din may compromise yung ano ko. Pwede naman sana mag-fasting ng breastfeeding pero ako sa sarili ko ayaw ko. And this is the first time na mag-fasting ako sa Ramadan na to. And it's not really easy for me kasi may dalawa tayong toddler. So ang ginagawa ko pag umaga, mga 9:30 pagkatapos alis yung panganay ko papuntang school, kami naman tatlo aalis para papalaruin ko sila, papagurin. Mga 1 hour kami sa labas, ilakad ko sila para makanap naman sila sa tanghali. Kasi pag hindi ko sila ilabas, ay naku, hindi yan sila matutulog. Yan ay maglalaro na lang dito, mag-nood ng TV, laging iniistorbo yung mga ginagawa ko. So mas okay na ilabas ko sila para naman makalanghap ng fresh air and mapagod. Kasi pag pagod yan, 12 p.m. tulog na. Pag wala 3 p.m. or 4 kami yan matulog ulit. At ako yung mahirapan. Hindi ako makagalaw maayos. How many apple you eat now? So pagising tong dalawa, sobrang kalat na How many apple you eat now? Room namin. Kasi yan yung ginagawa nilang laruan. Kahit pa linisin mo yan, pagkagising nila or isa lang natin siya. Pagising yan sila, gusto ko yung pasta. tatanggalin nila, lalaroan nila ng lasa. Ganun talaga pag may bata. So malinis lang yung living room namin pagkagabi. Kasi nilinisan at tulog sila. And ayan, pagka uwi namin galing sa park, nagluto ako ng pasta nila. Minsan, for the past few days, pinakain ko sila leftover na lang sa iftar. Pero ngayon walang leftover kaya kailangan ko magluto ng pasta. So walang tikiman to. Sana okay ang lasa nito. And ayun guys, kakain na sila. Gutom na gutom itong si Adam. Umupo siya kaagad nung nakita niya may food na sa table. At kahit mainit, sinusubo na niya talaga. Alhamdulillah naman sa batang mga ito. Mahilig sila sa pasta talaga. Ewan ko. Sobrang ang hilig sa pasta. And sinusubuan ko na sila kasi nitong time na to sobrang pagod ko na. Gusto ko nang matulog. Paano na to? 12:30 na at kailangan ko pang linisan yung living room. At ito namang dalawang to kanina habang nagbibihis yung ate nila. Sinira nila yung cabinet ng lagayan ng mga damit and kailangan kong gawin yon kasi matutulog kami. Pag matulog ang pangit naman tingnan na makalat dyan sa labas. So ayan, for the magic, sana ganito kabilis yung magawa talaga tayo, no? Ang bilis siguro matapos ng mga trabaho natin pero hindi, naka-speed. Ganito kasi naka-speed lang yan. So after ko niyan pag binibilisan ko na, ilabas ko yung malulutuin ko mamaya sa iftar. Ilabas ko andyan para hindi ko masyadong nilinisan yan para kasi dumi-dumi mamaya iftar magluluto ako. At ayan, tingnan nyo, sobrang kalat ng aming living room. Kasi yung dalawang yan, akyat yan sila dyan, lalaki puro mga hyper, masyaallah. Sobrang kukulit, lalo na pag mga pagkain. Sinanay ko naman sila na pagkakain, uupo talaga sa mesa. Pero minsan, yung parang, syempre, bata, pag lalo na biscuits yung kinakain nila, lalo na't may TV, naglalakad-lakad, and ayan siya. Ayun yung sinasabi ko, sinira nila yan. Kailangan ko yung ayusin. Ito, tumatawa tong ganito kasi silang dalawa rito nagsira. And binilisan ko na ganyan. Hindi ko na tinupi maayos kasi pupuntahan din naman nila yan. Pangatlong beses ko na to this week na tinupi ito. Kasi gusto nila lahat talaga ilagay sa sahig. Di ko alam. Gusto nilang ikalat yung mga damit nila. Natutuwa sila sa pagginagawa nila. Naglalaro sila dyan. And kaya ganyan na lang yan. Respeto na lang ba? Pangit naman pag idiretso natin sa yung mga socks at yung mga hindi ko na yan tinupi. So ayan yung asawa ko. Sinabihan niya ako. Bilisan mo kasi magdasal na tayo.
Ayan. So, nakatulog ako ng 2:30. Ayan, pagkagising ko, 4:30 na. Hindi pa ako nakapagluto ng pang-instant. Kaya, bilis-bilis, magic ko. Ginamit ko lahat ng kalan dyan. Ito, pang soup. So, ilagay ko lang kaagad. Ang soda to sa dapat hatiin to. Pero mas gusto ko ganyan. Para, mabilisan. Minarinate ko na yun na beef. And gawa lang tayo ng manok. Di ko alam kung anong klaseng manok yung niluto ko. Basta yung gusto lang na luto ng asawa ko yung ginagawa ko dati. Yun na lang. Di na ako isip anong lulutuin. Kung anong mga ingredients na dun. Yun yung pinaglalagay ko kasi wala na tayong oras. Kailangan pa pakuluan itong lentil soup. Kailangan ko siya pakuluan ng 1 hour. Kung may lang pressure cooker lang sana, kaya to siya ng 30 minutes to 45. 1 hour and a half ito pinakuluan niya, may beef pa. And nagluto ako nito ng panglagay niya sa borek. Beef yan. Yung leftover na beef, brown beef na nilagay ko sa pasta. Ito yung kung ano kasi so you taste sugar hindi na i-prep na ko pwede lang na ko i-taste kaya kanan na i-testing na ko ay ito sugar na adjust di pa wala ko yung sugar natilat na ko tapos nag-stick ko nagtira ko na ko tissue at iwa po ko natilaw po ko na pwede na to sa naman squid game Cooking na walay taste, walay tilaw-tilaw. So, first time ko nang walay nagtilaw. Itong aging adlaw, silya na may nagtilaw. Nya, bago pa ako nagsugod og fast kay kuan man ko. I'm fasting too so I cannot taste it So, good luck, no? give Second day fasting ako karon. Yan, nagluto ko. First time ako magluto, walay matilaw. Gahapon na nagtilaw kay si Ilian naman. Kay every other day na mo siya fasting. Padili ka po yun. Tanan akong luto wala ni tinilaw. guys I'm fasting Tanaw na to kung sa kaning lasa niya itong mga niluto na way tilaw-tilaw. And then, nangaon na sila og una. Nagiinom sa kong tubig kay mag-pray sa mi bago mangaon. And di ako nasuko ako. Ano na lang taste kaya masuko siya. So, tilawan na to niya. Ulami ang lasa. I put enough Lasa dyan siya. So, pagulok na tan siya. Dili siya tapang sakto ra jud mo siya gitilawan nga pagkaluto. Okay lang. Kung sa ako panlasa na tinimpla mo yung lasa manas na alhamdulillah. Nangaon na may paspasay nag-extrahan mo kay daw acid reflux na yan. Tsara man ako wala man kasi gumong ko akong ginakaon ay di mo ko nagacook pag mukhaon ko di ko nagacook ko nagaay na mag soft drinks. Naman ako murag lang isa kaladok. Kana siya na nag-cry siya kasi gusto niya yung borek. Kinuha ko kasi siya ang dami niya nang maubos and bawal siya sa dairy. Pag kumakain siya ng dairy, nagpupula agad yung mukha niya. Any dairy products and eggs. Namumula yung mukha niya, yung eczema niya. So, ayan guys, kain tayo. Ramadan ka rin sa inyong lahat. Thank you for watching. And bye-bye. Ingat kayo. So, dinala ko na talaga yung kaldero. Kung yung asawa ko hindi pwede kumain na walang potato, yung fries,
and bread. Ako naman, hindi pwede walang rice kasi pag walang rice, alam mo yung busog ko, hindi nag-try ako na hindi ako nag-rice nung nakaraang araw. Sa suhur, ang aga ko nagutom. Pero pag kumakain ako ng rice, hindi ako nagugutom. Hindi talaga nakugutom, uhaw lang. Sabi niya sa akin, huwag mo, tanggalin mo yan, hindi ayaw kong kumain pag nandyan yan. So anyway, ayan na tayo. Minsan kasi pinapauna ko to sila kain, and this time hindi ko sila napakain ng una kasi late ako nakapagluto. Kaya yun, sumabay sila sa akin. Sumabay sila sa amin. Sobrang mga lilikot ng mga to, mashallah. Thank you, ate. Perks of malapit lang family, ganyan. Abtik juga ni si namili na. Ang saya. You will eat this one? Show me what's that? A cake. Oh, a cake. Okay. Biscoff. And guys, this is a I want to. This is red velvet. This is cream, red velvet, and this is the Biscoff and Biscoff and cream. I know. A candy also.